Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sa mayo rin. At ngayon ay tinatawag na linggo ni San Juan Bautista Maria Vianney. At ito ay araw din ng mga kura paroko at ng mga kaparian. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon na mga nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon. Una, para sa mga kaparian, dahil ngayon ay araw ng mga kaparian. Pangalawa, intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. At pasalamat sa misang ito para nasungkit nating unang ginto sa Olympic Games. Mga minamahal kong mga kapatid, ang pagtugon ng Diyos sa ating mga pangangailangan ay patutuo sa walang hanggang pagmamahal niya sa atin. Subalit, tinatanggap ba natin ang kanyang pagpapalang espiritual na hindi matutumbasan ng anumang loho ng daigdig? Patuloy ang panyaya ni Jesus sa atin. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ipinagdiriwan din natin ngayon ang kapistahan ni San Juan Bautista Maria Vianney, patron ng mga pari. Ipanalangin natin ang ating mga pari upang maging tapat sila kay Jesus, ang tinapay ng buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Panginoong langit, Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, tong nanak, Panginoong Diyos, Korderong Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nakaalis
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nanalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugnog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang Kristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamuno at pagsusubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalugdan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelitay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami ng gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ang bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko hanggang saan sila susundin ang aking mga tagubilin. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos." Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay na lalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming ninuno ng sa amay isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbibigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumubuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Inihatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain, sa bundok niyang inagaw ng kalabang naniniil. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil, walang kabuluhan ng kanilang isip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kaniyang bigay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus, ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila ay sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo ako. Hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kahit siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang magagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nanalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Ngayon po ay araw ng mga pare. Pare ng ating Pong Hesus Nazareno na tinapay ng buhay. Pero ang pagkapare, mayroong tinatawag na ordain, ibig sabihin ordinado ng mga kaparian. Gaya ng ating Santo Papa, gaya ng mga kardinal, mga arsobispo, obispo, mga pare. Pero mayroong mga pare din na hindi naordinahan. At ito'y tinatawag na pangkalahatang pagkapare o kaparian. Kayo po yon. At dahil araw nating lahat ngayon sa ordinado na pare, ako po yung ordinado, kayo po yung hindi na ordinado na pagkapare. Palakpakan po natin ang bawat isa sapagkat tayo ay nagdiriwang ngayon sa ating araw. Kaya mamaya, yung mga kilala niyo mga paris-pris at mga pare ay i-greet ninyo dahil araw ng mga pare. Pero i-greet rin ninyo ang ibang tao dahil sila ay pare na hindi na orden. Dahil tayo ay lahi ng kaparian. Ang tinatawag priestly people, ang kaparian ng pangkalahatan. At dahil ito, sa pagpapahayag na ang Diyos ay may kabutihang loob. At dahil sa kanyang kabutihang loob, kanya pong binuhay ang mga tao. At noong ang kanyang hinirang na bayan ay nakalaya mula sa Ehipto at doon sa ilang, ay kanya pong pinakain nung sila'y nagugutom ng pagkain na tinatawag na mana. At ito po yung ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa aklat ng Exodus Kapitulo 16, versikulo 2 hanggang 4 at versikulo 12 hanggang 15, na kung saan ang mga tao ay nagugutom na at sila'y nagreklamo pa nga kay Aaron at Moises. Pero ang Panginoon Diyos na si Yahweh noong pagkagabi, nagbibigay sa kanila ng mga pugo. Hindi po yung pugo na nasa balita na sugal. Ito po ang pugo na mga ibon na pwedeng kakainin. At sa pagkaumaga ay ang tinapay na mana. Pero ang original po na pagkasulat, manho. Manho, ang ibig sabihin ng manho, salita pong luma na Grego. Ano po ito? Ibig sabihin, hindi nila alam kung ano ito. Dahil para siyang maputi na pinipig na ayon pa sa mga scientists ay mga isang mangyari
na yung mga dahon-dahon doon o mga tanim ay ito ibinibigay na parang dagta at maging pagkain din. Ano man ang katunayan dito, basta't ito'y pagkain na para sa panahon na yon mula sa langit. Kaya sinasabi sa ating Salmo 77, versikulo 24, ang Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Dahil ang pagkain ay nagbibigay buhay. Pero upang mabuhay tayo, ayon pa sa panang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa taga-Episo, Kapitulo 4, versikulo 17 at versikulo 20 hanggang 24, sa versikulo 24 sinasabi niya na atin pong ipakita ang bagong pagkatao. So hindi lang tinapay ang makapagbigay buhay, ang bagong pagkatao. Pero sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verso 24 hanggang 35, ang ating Panginoon na mula noong nagparami siya ng tinapay at pinakain niya ang 5,000 katao sa 5 tinapay lang, ay naghahanap sa Kanya. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang ginagawa. Ano po yung kababalaghang ginagawa? Ang kababalaghang ginagawa ng ating Panginoon ay Kanya pong pinakita sa mga tao ang mga himala o ginagawang mga milagro na hindi po kayang gawin ng kahit kanino na nagpapahayag na siya yung Mesiyas. Ang mga bulag ay makakita, ang mga pilay ay makalakad, at tinuturuan niya ang lahat ng tao ng tungkol sa katotohanan. Lahat po ito ay nagpahayag na siya ay Mesiyas. Dapat yun yung paniwalaan ng mga tao na siya ay Mesiyas. Hindi po nahanapin dahil sila ay nagugutom at magbigay siya ng pagkain. Kinakailangan nila ang tinapay na buhay na mula sa langit. At sino po yon? Ang tinapay na buhay mula sa langit ay ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Di ba ang ating Panginoong Hesus Nazareno pinanganak sa Bethlehem? Sa salitang Hebreo, ang Bethlehem po ay Bethlehem. Ang Lechem ay tinapay. Ang Bet ay bahay. Siya ay pinanganak sa bahay ng tinapay. Ibig sabihin, siya yung tinapay. Siya yung pagkain ng buhay. At noong siya ay nagtitipon kasama ng mga apostol sa huling hapunan, Kanya pong dinampot ang tinapay at sinasabi niya, ito ang aking katawan. At ganun po sa ating Eucharistia sa banal na misa. Sabi ng pare, ito ang aking katawan at ang alak, ito ang aking dugo. Bakit po pinaghiwalay? Sapagkat ang Eucharistia ay sakripisyo. At tayo po bilang mga pare, tayo ay nakiisa sa malaking sakripisyo, dakilang sakripisyo ng Panginoon upang tayo maligtas at maglang buhay na walang hanggan. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Sa salitang Hebreo, ang tinapay ay lechem, na ito po ay 250 times na mabasa natin sa Biblia. At ang sa Griego, sa bagong Griego, ay sumi ang tinapay. Pero ang ginagamit ngayon sa ating Ebanghelyo, dahil sa koinoko na Griego, lumang Griego, artos. Kaya mabasa natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verse 35, Ego eme, who artis tes Zeus. Ego eme, ako ay artos, tinapay, tes Zeus, ng buhay. Zeus po, buhay. Kaya nasali naman sa Latin, ego sum panis vitae. At sa atin, ako ang tinapay ng buhay. Ang ating Panginoon ay tinapay ng buhay na Kanya pong ibinahagi sa atin upang marunong tayo magbahagi sa mga taong nangangailangan, mga nagugutom. Pinakain tayo ng Panginoon ng Kanyang katawan. Ang katapat po nito, huwag po tayong magmaramot sa ating kapwa na nangailangan ng ating panahon, ng ating kakayahan, at ng kunting anumang material na bagay na sa atin. Ito yung ating pagpupunla ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Hindi po tayo basta't handa lang tumatanggap. Kasi tayo mga Pinoy,
ang bilis ng tumatanggap, lalo na yung may mga kamag-anak sa abroad o sa ibang bansa na nagtrabaho. Inasahan na kaagad, pera, tatanggap ng pera, kung anumang mga kayamanan. Kala nila pinupulot lang yung mga ganon sa daan. Pinaghirapan po yon. Kasi hindi tayo nagpapahalaga na tayo rin ay dapat maging tao na handang magbigay kung anong nasa atin, panahon, kakayahan o material man na bagay, upang ang ating kapwa-tao ay magkaroon ng buhay. Magkaroon ng buhay na may saysay kung ang bawat isa ay magbabaginan. Sa pagbabaginan, magkaroon tayo ng himala na tayo pala ay isang bayan na nabubuhay sa isang tinapay na walang iba kundi ang ating Poong Hesus Nazareno. Plakpakan po natin ang ating Poong Hesus Nazareno na ating tinapay na nagbibigay buhay upang tayo rin ay marunong magpapahalaga sa buhay natin at tayo ay handang magbibigayan, hanggang magbahagi kung ano man sa atin upang ang Diyos na nagbibigay buhay, tayo rin ay nagtataguyod ng buhay sa ating kapwa-tao. Sapagkat ang ating Poong Hesus Nazareno ay tinapay ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpagsakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanausunan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naruklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa buhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ni muli ng mga tinatao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, mahal kong mga kapatid, hindi nagpapabaya ang ating amang nasa langit. Batid niya ang ating mga pangailangan, kaya naman dumulog tayo sa Kanya nang may pagpakumbaba at idalangin natin. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pagtuturo tungkol sa kahalagahan ng biyayang ating tinatanggap sa banal na Eucharistia. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maihatid nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang pag-asa at katarungang hatid ni Jesus, lalong-lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Hipuin nawa ng mapagpagaling na kamay ng Diyos ang mga may sakit, mga nawawalan ng pag-asa at mga naliligaw ng landas. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid nating pumanaw sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mawayng Ama, tingin mo ang aming mga panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at ng mga pagkakasalamuha. Itulot mong kumilos kami nang naayon sa iyong kalooban. Nang namin ito, sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ay, sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang unitain ang iyong buhay na inialay
nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin niyo at upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awag gawin mong banal, ang mga alay naming iyusan ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y tanging nakalan. Sa kapangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglingkuran sa pagganap sa panagutan sa iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kay kaisa ng mga sisiawit ng papuris yung pay sa kalangitan, kami nagbuhingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinapalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng taan ng kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming papa at niyusin na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganin lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan nilapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Juan Bautista Maria Vianney, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ng pagpupuri si karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin kaling na utos sa turo ni Isus na Pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng iyong kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan natin sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piking ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Halik kayong Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw, upang kaming hindi mo pinagkaitan ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan, sa amagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus na sa inyo kayo mga narito sa loob at sa labas ng Lambana at Pambansang Lambana at Basilica Minor ng pong Isus na sa inyo kami naugnay sa ibang social media platform. Kayong mga nakross-posting sa ibang paranaway inyong panalangin na ringgin ng pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng bigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church sa pamangkatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga hirap at mga nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Lapakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng biyaya ng mga grasya na siksik, liglig at nag-umapaw. Tayong lahat ay mga pari. Ang mga laiko ay mga pari na hindi na-ordain. Kami ay na-ordain. Pari tayo ng Panginoong Hesus Nazareno na tinapay ng buhay, na nagbahagi sa kanyang buhay upang tayo maligtas. Naway handa tayong magbahaginan, magtutulungan at magkakaisa
sa pangalan ng Pong Isus Nazareno. Ngayon po, ang pusbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga ibagay na pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mahal na Pong Isus Nazareno. Inagpasan ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan, nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ng mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyo na may maalala ng pangako sa binyag na ikaw at ng ibigan at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ng ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin.